Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. I'm glad we took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. Still together, still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to. Still the one I want for life. Still the one that I love, the only one I dream of. Still the one I'll kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. Still together, still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. Still the one I kiss goodnight. Yeah, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. Still the one I kiss goodnight. I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby. Smooth golden ang voice ngayong araw ng Friday dito sa Morning Balitaktakan. Mayat niya. Mayat ka talaga. It's grabe ang morning natin. Yes, you're still the one by Shania Twain, performed by Dre. Good morning, Dre. Ang smooth ng boses mo. Maraming pong salamat. Yes, I love your voice. Para kung naririnig yung, alam mo yun, para kang nasa isang lounge. Lounge? Oo, parang you're drinking wine with your friends. Yeah. Ganyan. Tapos ganun yung diba, vibes. ang social ng mga chairs, yung parang pang Queen and King. Alam mo, may kaboses ka, Jed Madela. Uy. Yes, Jed Madela ang ganun ng boses. Totoo? Ikaw ang dami mong naririnig. Oo. Feeling ko talaga spiritista ka. Hindi! Sabi niya kanina. Hindi, Naloka pero ako. magaling. Kamusta naman ang morning natin, Dre? Medyo groggy pa, pero... Groggy. Yan kasi umaga. Groggy na yun, ah. Groggy ka doon? Alam mo, hindi pa kami groggy nito, pero alam, ay Diyos ko po. Hindi namin kinakaya yung mga ganun mga kantahan sa umaga. Yes. Pero ang ganda talaga. Ikaw Salamat ba po, ay matagal salamat. ka nang nakanta talaga? Medyo mga 3 years ago siguro. Started 3 years ago lang. Pero Really? kumakanta na ako, bata pa ako. Ah. Yung kumakanta for For a profession. living. Yeah, for Sa living. profession na ito. Yeah, kasi ito lang yung source of Income. income. Yeah. I So you mean to say see. nagbabasking ka, Yes tapos po. at the same time, May mga na-invite ka gigs. sa mga events, gigs Yes sa po. mga bars, gano'n. Yes, pati. Galing Grabe naman. So, ilang taon ka nung na-discover mo na you can sing? Siguro mga 3 years old siguro ako na-discover ko. Anong unang Ano kanta? naman, oo.
Lumang teleserye yun eh. Parang Villa Quintana ata. Na teleserye yung kinakanta ko dati. Anong kanta yon? Parang... Bilya Santa? Villa Quintana, si ano kumakanta yung sa sa lumang-luma sa ano pa yun? Sa lumang, Ano yon? Paano yun? Memorize mo pa? Memorize pa, hindi na. Oo. Parang... di ko siya malala pero yung mga naano ko is yung mga nung nag-elementary ako, mas kumakanta na ako ng mga ages ganyan. I think you're familiar yun. Ayan. Siyempre, nung pagbata ka Luha, pa. mga ganun. Oo, ang bata pa kasi, yung mga vocal cords niyan. Mataas. Maluluwang. Kaya pa, Oo, pero kapag natanda ka na, naipit yan. Totoo. Nag-a-adjust. Yes, nag-adjust. Pero- Pero may mga oo. tao talaga na hindi nag-a-adjust ang vocal cords. Sino? Kung gaano kaluwang yung vocal cords ng bata sila, hanggang ngayon ganun pa rin. Like? Jeff Meron. Madela. Yeah, Oo, oo. ang taas-taas ng boses niyan. Sabi ko nga, nanood akong concert niya, kahagdan ako. Bakit? Hindi Oo, kasi mabot? masyado mataas. Hindi, pero grabe ang performance mo ngayong Salamat, umaga. Nasali ka din sa Nakakaano. mga pageants tuloy. Pageant? Nasali ka din sa mga singing competition. Isang beses pa lang po, tsaka hindi pa siya televised, ano lang, sa isang hotel, yung Sing season 1. Ay, The Sing! Yeah. Yeah, oo. Local dito sa Baguio Yeah, local City. muna, Oo, oo. Yun I lang see. yung Yun major pa lang. na Oo, yun lang yung nasalihan ko na medyo nakakapangilabot yung mga kasama kalaban. ko. Oo. Magpasalamat ka, hindi ako sumali. Nako. Kasi, Ay, syempre, saan pa sila lulugar? wow! Makabagsak na yung hotel na yun Hotel ngayon. na yun, oo. Pero yung mga ganitong kanta ba, yung mga genre mo? Or, Depende sa gusto ng mga tao eh, na nakikinig sa akin. Lalo na pag nagbabasking ako, Oo. ina-adjust ko siya sa mga nakikinig sa akin. Wow. total performer ang tawag So, doon. hindi, adjuster. No, versatile. Versatile. Ang hinahanap na words. Yun yung oo. dapat. Sorry, Versatile. kasi hinahanap namin yung Oo, word versatile. na yun. Kasi kung versatile ka, diversa ka. Ano yun? Ewan ko din. Kasi may versatile. Di ba, versatiler? Nakakaasar. So, Parang- pero ano yung madalas na Kanta? nire-request ng Oo. mga audience mo? Madalas, mas favorable ako sa mga oldies na mga audience. So, mga OPM na sobrang, let's say, mga 90s, 80s, ganyan. Ay, akala ko Favorite. Oh. Oo. akala ko kay Kwan na siya eh. Kay- Alam mo na, kilala mo na ba si Eddie Peregrina? Siguro. Two lovely flowers. Yung ganon? Wala. Di ko pa nakanta yun, pero narinig ko. Siya, narinig ko. Subukan mo. Anong favorite mo na oldies. nire-request? Buhay pa ba yung mga nakikinig doon? Buhay pa? Ano ka ba? Buhay pa yung ano? Grabe ka. Inaagahan mo naman Oo. sila. Ay, sorry. Grabe ka naman, si Sir Mar. Nandyan pa. Go, ano kanta? Siguro yung mga Ogie Alcasid. Sige nga, go. Mayroon akong nais malaman. Mali. Ay, mali. Tagal na akong naghintay. Ngunit mayroon ka ng ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo pinapansin. May piyok pa yun, ha? Pero yun. Wala yun. Yun na Oo, lang. sanay na kami sa mga ganun. Sa amin nga, 12. Hindi lang isa, pero iba yung piyok niya kasi piyok na maganda. Yung sa'yo, iba eh. Iba Yung, eh. sabi niya talaga, nakakatawa. Yun yung mga kantahan mo talaga, mga luma-luma. Yes po. Alam mo, magaganda yung mga lumang yun kasi luma nga, pero hindi naluluma. Oo. Totoo. Mm-mm. Tama. Hanggang ngayon, inaawit, binibigyan ng cover kasi Yes, napaka-iconic. Kasi Oo. imagine, kung kayo ngayon ang kinakanta nyo Nicki Minaj, so pag Oy. matanda ka na, Apo, nung kabataan ko, may sikat na kanta. Kanta ni kanta? Nicki. Para may nakita Paano? mo ganyan. Gumagano'n ka. Di ba parang ang corny? Pero dati kasi di ba, yung mga matatanda noon, ay, makantahan namin. O, di ba, sa bukid walang papel. Uy! Gumagano'n. Pero ang ganda pakinggan. Lunes. Oh, yung pero gumagana. ikaw, Oo. pag tumanda ka na, Lola Angelica, ano yung mga kantahan nyo dati? Mga panghebabi. Diba? Iba na yun. Hebabi. Bantakin mo, Hebabi. ikwento mo sa apo mo yung kantang, ano na ba yun, yung usong-uso ngayon? yung kay ano? Yung sinasayaw. What? Ano ba yan? Yung ano? Hindi, yung ibang lengguwahe. K-pop. K-pop? K-pop.
Ibang language. Yung ganon, mantakin mo, sabihin mo yan sa apo mo. Gumaganon-ganon ka. Tsaka. Oo nga, so Ano iba ibig pa rin sabihin talaga. nun, la? Ganon. Oo. Pero ikaw, kung ikaw magkakaroon ka na ng apo, mga ganyan, anong kanta ng ngayon mo ang maibibigay mo, maibabahagi mo sa kanya? Nako, delikado yung mga lyrics ng mga songs ngayon. Di ba? Oo, so, pero siguro yung mga ano lang, siguro mga kanta ng SB19 kaya ko pang i-share sa apo ko siguro. Ginto? Tama. Ginto? Hindi, iba. Mapa. Mapa? Oo. Oo. Tapos, si Dora, may mapa. Where are we going? Exit na natin. To the beach. Diba? Kasi magaganda yung mga kanta ng SB19. May favorite ka bang kanta ng SB19? Time siguro, yung time. Go! Sample. Hindi ko kami. Oo. Go. Time. I've been Memories. passing. Ay, sorry. Mali. Ito naman, mali Mali. yun! Sorry, Ano ka sorry, ba? sorry. Go. Inaano ka ba? Sige. Time. Yun na naisip ko. I've I've been passing time. Memories will leave them behind. Yun, basta. Maganda yun. Oo. Yung oras. Oo. Hindi ko pa siya napakinggan. Pakinggan mo. Maganda yung meaning nun. Maganda. Parang value ng mga taong nandito sa buhay Oo. natin. Yung time. Ganyan. Ayan o. Oo. Parang ang boses ko lang, di ba? Ikaw yan eh. Oo. Wag yung cover ko. Ikaw ba, kamusta? Anong mga struggles mo bilang isang Nako, busker? struggles ba? Bilang busker, oo. Siguro bilang isang busker, yung pressure, yung kalaban mo yung sarili mo, yung utak mo mismo kalaban mo kasi Paano nag-aaway kayo habang nasa session? nag-usap mo sa loob. Tapos? Hindi, yung parang minsan confident ka namang magsimulang kumanta, pero syempre ako personally, pag may dumadaan sa akin, tapos nag-overthink ako na, baka di nila gusto yung kanta ko or hindi nila gusto yung presence ko, yung mga ganon. Yun yung mga isa sa mga challenges. Yeah. Ayan. And Pero then, paano mo na-overcome? makipagkaibigan ka sa mga taong nasa paligid, lalo na yung mga constant na nandyan. Madalas nasa isang mall ako, for example, kinakaibigan ko yung mga nasa mall, na mga stalls, kasi sa kanila ako kukuha ng strength parang ganyan. Parang kukwento ko yung nangyari sa isang performance niyan, tapos sila magsasabi na sila mag-advise sa akin na kaya yan, ganyan. Oo. Hindi yan, Kasi wala sila yan. yung nandun, kasi sila yung hindi umaalis eh. Oo, yung mga nasa oo, stall. totoo. Kaya nga ang tawag sa kanila stall. Hindi what staller? Stalling. Pero sa Western Hollywood, sino naman ang idol Anong mo? busker in Hollywood? Oo nga, no. Nasa busker tayo. Western. Hindi, sa amin nga sa Western, Ah, sa okay. Hollywood. Ah. Sino yung parang nakapag-influence sa'yo? Siguro yung mga bosses nila, nila John Legend, ganyan. Ay, ang ganda ng Love Me! It's not all of you. Mali! Mali na naman. Ano yung pinaka-favorite mo na kanta niya? Tama ba? All of me lang naman yung pinaka nagtumatatak sa Yes. utak ko. Sino pa? Si John Legend. Sam Smith siguro. Ah, ganyan. yes. Yung Sam Smith. Yan, oh. Oh, ipapatuktok na naman yung cover mo. Cover ko ba yan? Oo. Akala ko yung prosen to. What would I do without your small mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride. And I'm so dizzy, you know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Katunog. Cause all day. Salamat. Grabe. All of you. Ang galing. Katunog Kaboses mo. niya. Kaboses mo. Pero Actually, katimbre ko. kaboses ka ni John. Siya na yung in-idolize. All of me. It's Ang not. dami. Oo. Ang daming vibrato. Oo. Yan yung natutunan Vibrato? ko bilang isang singer. Hindi ko lang nalaman yung word na yun. Akala ko bilang isang... Oo. Kailangan talagang napakadami mong vibrato. Ganon. Morales na yun sa'yo, Filita Oo. Morales.
Magaling ako eh. Grabe ka si Angelica. Kasi. Sabi talaga kanina. Nakakatuwa. Parang feeling ko, nag-e-enjoy talaga yung mga audience mo. Oo. Sakto lang. Wow, hindi. Then, Sige medyo na, ano yangat lang. mo na. Medyo, ayun, depende. Kasi nga, since ang goal ko is ina-adjust ko sa mga na currently nanonood. Oo. Parang iniisip ko na, ano kayong favorite song nila? Ano kayong pwede nilang magustuhan? Ganyan. Oo. So pag may mga lovers na, let's say matatanda na lovers, or medyo let's say mga kaedad ko, or mga mas older sa mga 40, 50s. Yes. Bakit ilang taon ka na ba? 30? 30 na ako. 30 what? 32 po. Oh! Yes po. Ay, akala ko mas bata. Yung boses talagang pang 27. Nako po. Oo. Para naman, sino yung 27 na kilala mo ang gantang boses? O sige, 25 na lang. Oo, pero grabe. Ganda. Ito ba, nakikita mo ba yung sarili mo na in the next 5 years, ito pa rin yung larangan na tinatahak mo? Hindi po, bye-bye. Langon! Hindi po. Iba na. Hindi naman. Isa siya sa mga gusto kong gawin. Actually, sobrang blessed na nagagawa ko siya dito sa Baguio City. Na for the past 3 years, nagagawa ko siya dito. Kasi nung sa ibang mga lugar na tinirhan ko, hindi ko siya magawa kasi nga iba yung kailangan ng mga tao doon. At dito kailangan ko makipagsabayin sa maraming magagaling din ng mga artist. Ayan, sobrang nakaka-pressure din yun. Pero saan ka ba talaga? Lumaki ako talaga sa Quezon City. Oh. Yan, Quezon QC. City. Tapos, Lumipat na ako dito ng mga 3 years ago. For good. For good, yes For po. good. minahal mo na ang Baguio. Anong hindi pwedeng mahalin sa Baguio, diba? Ako. Totoo, di ba? Sobrang hindi siya mahirap mahalin. Mahalin. The weather, the people, the food. The food. The views. food. The food, diba? The food. The food, morning balitaktakan, Miss Yes, Bea, Bea. except Miss Bea, of Angelica. course, Miss Bea. Ay, ako hindi mo Sa alam. Angelica. Sure, charot. Tandaan mo, naghiwalay kayo. Ooh. What's not to love? Aray ko. What's not to love? Got to do it. Hey. What's not to love? Grabe ka naman. Sige na, let's Diba? end. Charot! Hindi, Eme. Ayan, maraming salamat, ha. Mamaya Yes. mapapakinggan pa natin ang kanyang boses dahil meron siyang aawitin na lahat tayo imposibleng hindi memorize. Alam mo, from 2 years old hanggang From sa 1 year edad old. ni Miss Bea, alam na alam ang kantang to. Alam mo yung utak ko, biglang nag-formulate siya ng mga salitang hindi pwedeng Nung sinabi mo yun, sabi ko, oh my God, Hindi. what's happening? What's happening? Buti na lang magaling tayo mag-filter. Wow! Ang tawag sa utak natin, filterization system. Tama. Condensation. Saan ka pwedeng mapakinggan pala, mapanood, gano'n? Pwede niyo akong abangan sa labas. Hindi. Mali. Ay. Pwede. Mostly po, kumakanta ako sa Session Road. Every Sunday, iba-iba yung mga pwesto namin doon sa Session Road. But kasama ko ibang mga buskers doon sa Session Road every Sunday. Pwede nyo kaming panoorin doon lahat ng mga iba't ibang buskers. From inflatables to cosplayers to bands like Reggae Set Go. I think galing din sila dito before. Yan, ako isa sa mga soloist na nagbabask doon. And then, on regular days, nasa Skyworld na hagdanan. Ay, dun sa sikat na flagpole. Oh, yan. Ginagawa na nga kami minsang statua doon kasi nagpapapicture na din sa amin yung mga tao. Wow, saan Okay lang yun, okay lang. Sa social media. Ay, pwede niyo po akong i-follow sa @Dre the Dreamer sa lahat ng social media na bukas. Ayan. Ayan. Thank you po. Thank you. Thank Later you po. on, mapapakinggan ulit natin si Dre the Dreamer. Oh, Angelica da Basker. Oh. Ano ka nga Rod? Angelica da... Ay! Kakulay mo yung dapat na costume mo ng Halloween. Oy, tumahimik tayo tapos Ay, ng Halloween. ayaw Tapos ko. Christmas na. Oh, ilalabas po natin yung gulat niya mamaya. Uy! Ha? Uy, wag! Ilalabas ko yun, no? Wag, Oo, nakakaloka gulat siya. yun. Nagulat. Tinakot ko yan siya. Tapos, Friend na prank na siya. Paano yan? May bago kang step kayo. Tapos, sinama pa niyang galon kanina. Sabi, ang dami nilang step. Nakakatuwa. Oh. Mga ka-Ebi, mamaya naman, bida na naman ang ating isang bida dito sa Baguio. Ang makikilala na naman natin. Siyempre, sa larangan pa rin ng entabladong pampaganda. Totoo. Inspirasyon at advokasya. At hindi lang po yan dahil mamaya po sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan, mga balita naman po ang inyong aabangan kung saan po sa Mountain Province po natimbog dyan ang dalawang kalalakihan dahil ibinyahe po nila ang mga illegal na kahoy. Oh, may illegal na kahoy?
Bakit? Wala silang passport? Diyos. Oh, next. No, hindi lang po yan. Dahil po, malapit na itong weekend. Yan. Monday, mararamdaman na po natin itong malaki ang posibleng Posibilidad na maging super typhoon ito. Kaya naman ang Baguio City at ibang mga probinsya pa dito sa Cordillera ay pinaghahandaan na Tama. ito. And speaking of eto nga pala, no, mabanggit ko lang kasi ang PNPA examination, nabago po yung schedule nila. Oh. So, ngayong araw po, alas 9, yung walk-in na. Tapos, bukas na ang exam. So, supposedly, ang walk-in po natin for PNPA will be tomorrow, Saturday. Tapos, ang exam is on Sunday. Pero ngayon, pinaagahan po nila dahil nga dito sa paghahanda din sa bagyo or super typhoon nga na lalapag sa Lunes. Yes. Oo, so, alalahanin po natin, PNPA entrance exam will be today for walk-in. Tapos, yung examination date nila will be on Saturday, tomorrow. I see. At hindi lang po yan. Dahil po sa mga kalalakihan naman po, meron dito sa Baguio City na parang tumataas na yung mga gusto ng vasectomy. Vasectomy. Ang ganda ng segue mo dun, ha? Walang connect. Oo. Tama na. Scalpel vasectomy dito sa Baguio. Oo, non-scalpel vasectomy. Akala ko nga din eh. Lisensya. Akala ko lisensya sa LTO, gano'n. Anyway, mga ka-FB, lahat ng yan sa magbabalik ng Morning Balitaktakan! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City, your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green
ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan anong pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay. ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. November 7, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Umabot sa higit 1 milyong halaga ng iligal na kahoy ang nasabat sa Nueva Vizcaya, 2 tubong Mountain Province, Timbo. Magbabalita Vanessa Bugtong. Mag-aalas 3 ng hapon noong Martes, November 4, naharang ng mga otoridad ang truck na ito sa Nagsabaran, Jadi, Nueva Vizcaya. 2 lalaking pawang tubong Mountain Province ang nasukol ng mga otoridad sa isang checkpoint sa lugar. Suspicious kasi mama, kasi tinanggal niya yung kanyang plate number. And then nung siyempre kasi may policy tayo na no plate no travel policy, and nagkakandak po kasi kami ng 24 hours and 7 days. So walang tigil po na pag anti-criminality checkpoint, and at that time we chance upon na intercept po yung nasabing truck na walang plate number po. Nang kanilang siyasatin, hindi lang pala palay ang nilalaman ng sasakyan. Wala pong dokumentong na ipakita regarding din para sa sasakyan. And then nung nag-conduct po kami ng further search dun sa load ng sasakyan and say na right hull daw po yung karga nila. And yung tinignan namin is nasilip namin dun sa likod, bandang likod niya. Wala pong nakita po namin doon na may mga breaches of NARA, ma'am. Nang inspeksyonin ng mga otoridad kung ano ang nilalaman ng sasakyan, dito na nila nadiskubre ang bulto-bultong mga kahoy. Nang tanungin, wala silang maipakitang kaukulang dokumento dahil dito agad na dinakip ang driver at pahinante ng truck. Ayon sa mga pulis, galing sa Tabuk City, Kalinga ang mga kahoy na umabot sa 2,761 board feet at nagkakahalaga ng mahigit 1.3 million pesos. Nakatakdang dalhin ang mga ito sa Bulacan. Lahat naman ng mga dumadaan dito sa National Highway along National is may mga plate number naman at the first time na dumaan itong nasabing suspicious truck na walang plate number. Kaya immediately in-intercept at nag-conduct po ko ng visual search. Sa tala ng Nueva Vizcaya Provincial Police Office, ito na ang pangatlong kaso ng iligal na pagbibiyahe ng mga kahoy sa lugar na umabot na sa mahigit 2.5 million pesos, kung saan karamihan sa mga ito ay galing mismo sa probinsya ng Benguet at Mountain Province. Yes, ma'am po. Noon naraman para furniture smith. Pero adi month of October, the last month, ma'am, dati natuloy dito yung meet lang, pero galing Romblon. Going somewhere in Isabela. Mahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines sa mga suspect
na nasa kustodiya na ngayon ng Jodi Police Station kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa karagdagang investigasyon at wastong disposisyon. Vanessa Bugtong, RNG News. Matapos manalasa ang bagyong Tino sa Visayas Region at Southern Luzon, panibagong bagyo muli ang binabantayan ng Pag-asa. At ang bagyong ito, malaki ang tsansang maging super typhoon. Narito ang report. Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Ito ang pinakamataas na wind signal na itataas ng Pag-asa sa inaasahang pananalasa ng bagyong may international name na Fongbong sa Northern Luzon sa susunod na linggo. Kaya naman si Nanay Lydia, ngayon pa lang nangangamba na. Ito'y lalo pat nakatira sila sa Barangay City Camp, Baguio City, kung saan isa sa mga barangay na laging binabaha. Siyempre, saan tatakbo yung mga kasama natin. Pero noon, hanggang doon sa taas. Mga damit, tinataas sa konting mataas, gano'n. Gano'n ang paghahanda. Ayon sa Pag-asa, bagamat malayo pa ito, inaasahang lalakas pa ito habang nasa karagatan. Itong binabantayan natin, possibly na pumasok siya sa ating Philippine Area of Responsibility by Saturday morning. And it will be named Uwan. No? Uwan. At ito ay lalakas at nakikita ng Pag-asa na ito ay magiging malaking tsansa na maging super typhoon. Pwedeng makaapekto sa atin ito by Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil ang nakikita ng Pag-asa ay mag-cross dito sa Northern Luzon. Kung mag-landfall na ito, magdadala ito ng higit 184 km per hour na lakas ng hangin. Well, of course, may kasama rin talaga na cloud ban, yung mga cloud cluster na dala-dala nitong itong super typhoon o itong tropical cyclone na ating inaasahan na papasok sa Sabado. Around 190 plus kilometers per hour. Isipin mo na lang, ang isang sasakyan na 100 kilometers along the highway is hindi mo na na-feel, parang lumilipat na yan. You double that, ganon kalakas itong typhoon na to. Kaya naman ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Baguio City, pinaghahandaan na ang posibleng maging bagsik nito. So ang sinabi natin sa mga barangays, we have been doing this na natin. Year in, year out, ilang bagyo nang dumating. Kung ano man yung ginagawa nating maganda, pagpatuloy natin. At kung ano pa ang kulang, yun we have to improve on. Kung sa una, kaya nating bumangon from that. And any emergencies and whatsoever, tawag lang po sila ng 911. Baka ito nga rin yung isa pang malakas na dahil we are forecasted that this is going to become a super typhoon. So, hindi natin alam yung possibility na, I don't know, baka ito yung malakas ang epekto nito sa atin. Aasahan na ang panakanakang pag-uulan ngayong weekend habang papalapit pa sa Northern Luzon ang bagyong Fongbong na tatawaging Uwan kapag nakapasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa Batanes, naglagay na ng pabigat at itinali na ng mga residente ang mga bubong ng kanilang bahay. Nagsagawa na rin ng pre-disaster risk assessment ngayong araw November 6 ang iba't ibang bayan at lalawigan sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon. As early as yesterday po, nag-release tayo ng advisory through text blast na possible po na magkaroon ng irregularity sa sea condition dahil nga po dito sa northeast monsoon surge at saka yung trough ni LPA. So, nireiterate po natin yan kaninang umaga sa paglapit po nitong si Tropical Cyclone Uwan. Nagpakawala na rin ng tubig ang Magat Dam ngayong araw dahil sa pag-uulang dulot ng shear line at extension ng Bagyong Tino nitong mga nakarang araw sa Isabela. Angel Arquero, RNG News. Dumarami pa ang bilang ng mga kalalakihang yumayakap sa non-scalpel vasectomy. Maliban sa libre ito, malaking tulong rin ito para sa family planning. Magbabalita Jose Robert Envento. Sa edad na 43, dalawa na ang anak ni Leo, isang 17 taong gulang at ang isa na may bagong silang.
Bagamat dalawa lang ang anak nito, aminado siyang hirap na rin sila ng kanyang misis sa pagbabudget. Medyo mahirap din po. Bakit po? Kasi walang konti lang hanap buhay. Kulang na sa pagkain. Para hindi na sila mahirapan sa pagbabudget, gumagamit ang kanyang misis ng injectable birth control na parte ng kanilang family planning. Tama na yung dalawa mo. Hirap na yung marami. Tama na yung dalawa. Gayunpaman, kung siya raw ang tatanungin, hindi na niya kailangan pang magpa-vasectomy. Ito'y kahit mayroon na ring non-scalpel vasectomy. Ayaw ko po. Bakit naman ayaw? Kahit na hindi naman na ako ganun, ma'am. Kasi matanda na rin ako, ma'am. 43 na ako, ma'am. Pinamis ko nang hindi na mag-aanak. Hanggang dalawa lang talaga. Sa Baguio City, isa ang non-scalpel vasectomy sa mas ipinakikilala pang uri ng family planning method. Ito ay isang permanenteng uri ng family planning method na isinasagawa sa mga kalalakihan. Pero hindi tulad noon, hindi na kinakailangan ng komplikadong operasyon. Ang ginagawa sa no-scalpel vasectomy, pinuputol natin yung vas deferens. Parang equivalent to sa tubal ligation pag sa kababaihan. Ito naman ginagawa sa kalalakihan. Sa paglipas ng panahon, dumarami pang mga kalalakihan ang tumatangkilik nito simula nang ialok ito ng City Health Services Office noong 2010. Actually, mas nadadagdagan pa. Diba? Kasi nawawala yung pag-aalala na anytime baka mabuntis si partner. Diba? Kaya magandang procedure ito, lalo kung wala ka naman ng balak na magkaroon pa ng mga supling. Simula noong 2021 hanggang 2024, umabot na sa 150 na mga kalalakihan ang sumailalim dito. Karamihan ng reason nila economic talaga. Yung economic mga reasons. nagpapavasectomy. At saka pangalawa, mahal na mahal nila yung asawa nila. Yun, di yun ba? yung Ganun ba? Oo, kasi ayaw nilang mag-undergo na nung asawa nila. Kasi nakikita nila nahihirapan yung asawa nilang umiinom ng pills araw-araw. O kaya naman pag injectable, kada 3 buwan, pupusukan. O kung mag-undergo man ng ligation, magpapa-admit pa sa hospital. Tsaka, yun nga, yung hirap nung asawa nila pag nanganganak. Kaya, may mga iba talaga na sila na mismo yung nagbo-volunteer. Bukod sa libre, 79% rin daw na mas epektibo ito bilang birth control. Sa ngayon, umaasa ang City Health Services Office ng Baguio City na tataas pa ang bilang ng mga kalalakihang sasailalim sa non-scalpel vasectomy. Sa mga mayroong katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa City Health Services Office at malapit na health center sa inyong lugar. Jose Robert Inventor, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Mula ko si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari silang i-contact sa 0906-058-4232. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Muzar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Muzar Music, bringing music closer to your hearts. Muzar Music since 1976. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. From the Highlands to Headlines, Cordilleran Queen magpapatunay na true beauty comes from within. Kilalanin natin siya dito sa Bida Yan Siya. At kasama nga natin ngayon ay ang isang viral beauty queen sa Black App. Black App. TikTok na lang. TikTok na, oo. Yan. So walang iba kundi si Miss Nicole Shane Fidchao, ang representative ng Mountain Province sa darating na Miss Beautiful Philippines 2025. Good morning. Good morning po. Kamusta ang morning natin? Very good. The traffic. Wow. Sobrang ang ganda. Ganda niya. Ang liit ng face. Nung nakita ko siya kanina, sabi ko, ganito ako nung bata ako. Wah! Ano nangyari? Totoo yan. Ayun, ang dami kong nakain. Kaya nag-iba, di ba? Anyway, nakakatuwa naman. Nag-viral ka nga dito sa social media dahil dito sa advokasya mo rin regarding cultural sensitivity. Yes, Can you po. talk about kung paano nag-start? Actually, nag-viral po ako sa Facebook for the Bogi Bogi dance na ginawa ko sa Session Road. And then, usually, doon din sa TikTok for yung Igorot beauty being underrated. Yun po yung nag-viral doon sa TikTok. And kapag sa Facebook naman, yung Bogi Bogi dance. So doon ka talaga nakilala na? Yes po. Oh. Pero bago pa yan, nakikilala ka na rin sa entablado ng pageantry. Kasi nung high school ka nag-start, tama? Oo. Yes Sa po. Miss Ted? High school po is Miss Elco Universe. And then sa college po is Miss Ted, Teacher Education 2020 po. So far, ilang pageant na ang nasalihan mo?
Actually, 3 na po. Yes po. Yung dalawa po is way back 6 years ago. And then yung kababalik ko lang po sa pageant world, ngayong Mr. and Miss Cordillera 2025. Yung recent lang po. Ba't ka nagkaroon ng hiatus? School and then other family stuff and everything. Yes. Tapos sa pagbabalik mo, bakit? I think it's high time for me to pursue what I really love most. I think it's really good for me to come back sa things that I really love. And then it's not just like a place for me to just stand out or showcase myself doon sa entablado, but it's for me to help din people in a way na I can. Actually, nung Miss in Mr. Cordillera 2025, doon ko siya unang na-meet. Doon ko siya unang nakita. And isa sa mga talagang bongga sa'yo is yung advocacy mo. Ngayon ba, ito pa rin yung bit-bit mo para sa susunod mong pageant na sasalihan? Opo. More on mental health, depression, and then cultural sensitivity po. I want to learn more dun sa cultural sensitivity. Kasi it's a topic talaga na madalas hindi tinatouch ng ibang tao. At wala masyadong marami, pero iba yung talagang very passionate about it. Bakit ito yung napili mong isa sa mga advocacies mo nun? Actually po, cultural sensitivity is very, very important ngayon. Ang daming, kahit konti lang kibot mo dyan sa kung ano man yung sinuot mo is mababash ka na and something like that. And most of the time, sa akin kasi, I don't look like Igorot. Oo, yun kasi yung sinasabi nila. Oo. Exactly. I don't really look like Igorot. And some people say, nagmukha kang Koreana. Nagmumukha kang, like, you look like Japanese, Taiwanese, and something like that. Oh, no. I'm really Cordillera. Well, not full-blooded, ha? Pero actually, dahil lang doon, nababash na ako eh. Kasi I advocate for culture on TikTok. And yes, tapos, hindi daw ganun yung mukha. So doon ka na ba? Yes. So paano mo to nilalabanan? Oo. Sometimes humor. People love me when I'm galit sa TikTok. Alam niyo ba? But then again, that's just like parang it's for me to like it's strategy din, but it's not really that. Parang I usually try to tell them, no, that's not it. Ako na to. Igorot na nang sasabi sa inyo. Ako po ay igorot po talaga. Tsaka hindi mo naman na kailangang patunayan sa lahat na igurot ka talaga dahil alam mo naman sa sarili mo and alam yan ng mga taong nakasurround sa'yo. Oo, tapos sinabi pa nila na, kailangan nga agbahag na ma-improve nga si Kakat igurot. Huh? Wait, what? Igurot is for men, guys. Yes. Igorot is for, bahag is for men. Yes. Exactly. Pero so far naman, itong journey mo nga na binibitbit itong advocacy mo about cultural sensitivity, may iba pa. Oo. Aside from etong cultural sensitivity, ano pa yung ibang mga advocacies mo? Mental health issues, mostly on depression. Well, I don't just give advocacies na I'm not like, wala akong kahit anong katiting na kaalaman dito. Actually, I've been undergoing therapy for clinical depression po. That's why. So isa yon sa mga pinupush mo talagang advocacy. Yes, kasi if you have it if you're clinically diagnosed, clinically diagnosed, you have the right to advocate for that as well. Because you know what happened. Kasi you know the people with depression or even iba pa, yung pinagdadaanan. Exactly. Tama, no? Yes, and so far, eto ba, paano nakaka-apekto itong pagiging clinical depressed mo sa journey mo as a beauty queen? Marami po. Like, hindi lang actually sa pageantry. Maraming aspect. Like, for example, because of my depression, I cannot really function well sa job. So, I had to I had to quit my job as a teacher. Ganyan. I really have to quit my job as yung physical yung face-to-face classes kasi it's not giving wala namang kasalanan yung mga bata kung nagagalit ka bigla-bigla or you're like having panic attacks and everything. And then sa pageantry naman, actually that's why I came back sa pageantry and to showcase this one because if without the help of the people around me, those people who value and support me, hindi ko makakayanan pupunta ng stage kapag ganito pa yung nasa ganito ako. That's why when I was able to like
overcome it. Ayan. So, pumunta na ako sa stage. Nanginginig pa rin, pero okay Oo. lang. Ngayon, hanggang ngayon ba, nagtuturo pa rin? Online, yes. Online. At I least see. nandun pa rin yung profession talaga. Oo. Hindi naman pa rin nawawala. Kasi passion pa rin yung pagtuturo eh. Yes Hindi mo po. naman yan kinuha para lang makagraduate Makagraduate ka. lang. Oo, it's already a passion. Yung teaching, tapos parang side hustle na lang yung pageant. Pageant. Ngayon, mapuntahan naman natin itong Miss Beautiful Philippines. Kasi bago lang ito. Yes. Can you talk to us about Miss Beautiful Philippines? Paano ka nakasali dito sa pageant na to? So Miss Beautiful Philippines is actually a new pageant in the Philippines, and of course, as like any other pageants dito sa Philippines, is actually it empowering women, intelligence, beauty, yung mga talent nila and everything, their values, yung hina-uphold nila and everything. Walang pinagbago kay Miss Beautiful Philippines. What I really love about Miss Beautiful Philippines is it also like introduces tourism, and at the same time, yun, culture, advocacies, and everything. Ang dali-daling sinasabi yung advocacy, pero actually, lilimit lang yung gumagawa ng yung advocacy talaga. Yes. Parang Totoo. minsan, parang hanggang boses na lang. Yes. Pero walang action. Tama. Oo, yun yung mahirap. At ang nabanggit mo nga rin kanina nung nagkukwentuhan tayo, yung Miss Beautiful Philippines kasi, yun nga, beauty is not only on the outside. Siyempre, Extreme mo din. yung kalooban. Anong ginagawa? Nililinis mo ba yung Diyos? Nililinis? Paano yung paghahanda mo dito sa Miss Beautiful Philippines? Physically, I really don't have much. But then again, with this one, I want to walk the talk. Yes, yun yung pinaka-gustong-gusto ko when I joined pageantries. I really want to walk the talk. So with this, before itong pageant, I do usually guesting, maganyan, pumupunta ako sa iba. Actually, yung recent ko is sa Bugias. Nag-talk ako doon in front of journalists, mga student natin dyan sa Katlubong National High School. Ayan, yun yung mga ginagawa ko usually in preparation for this one. Yun lang. Really? Parang napaka-gifted mo naman na sa physically hindi na siya magda-diet kasi look at Tignan mo look naman. at her! Girl, Diba? eto yung mga balingkinitang katawan na dapat sinatambangan. Tambangan natin yon. Oo. Wala. Diet, beauty Diet? regimen. Not really. Maybe ito na talaga. Alam, my metabolism is really fast. Kaya kahit kumain ako, andun na. CR na agad. Oo. Yung swerte mo naman. Ang saya-saya naman kasi 'di ba ang yung journey mo nga from high school, elementary high school. Ay, ang pangit ko po talaga noon. Legit. Kaya nabubuli din ako. Ang pangit ko. Ang pangit noon din. Pumupunta sila sa live. Ikaw yun? They called me Lakmay before. Bakit Lakmay? Pangit. Lakmay is Anong pangit term? in Mount Kangkanaib. Hindi. Parang it's a name of a person doon sa Bonto. I pero, see. Pero according naman sa mama ko, Lakmay is a beautiful person. Pero kasi pumunta ako sa doon, Lakmay, ganun. So parang biniro ka na dahil doon. Pero look at who you are now and what you look like now, di ba? Diba? Sabi nga nila, from an ugly duckling to a duck. To Ace One, di ba? Ace One na. Kasi hindi naman talaga duckling kasi yun. Ano ba? Swan talaga siya. Nawala kasi siya lang yung hindi nag-hatch noon. Alam mo yung kwento noon? No. Hindi talaga siya nag-hatch noon. So, nung nag-hatch siya, ang una niyang nakita, yung family ng ducks. Kaya sumunod siya doon. Kaya binibiro siyang ugly duckling. Kasi siya yung hindi siya belong. kasi di ba ang pangit ng swans talaga pag bata sila. Yeah. Pero pag gumanda na, nag-mature na sila, I know. parang glow up talaga. Di ba? Mabalikan natin itong social media life mo naman ngayon. Kamusta naman ang bashing and whatnot? Wala. Actually, nalilimit na yung mga bashing because you know what? Authenticity is everything. But you have to be aware din na not everything you see on social media is correct. Na? Dito naman sa social media, it's okay. It's actually my outlet. One of my outlet para kapag nag-stress ako or something like that, I just usually live and talk to people. Sabi nga nila, it's better to talk with strangers kaysa yung
kakilala natin. Totoo yan. Super agree. Oo. Oo, sorry, pero super agree ako dyan. Oo, na mas maganda pa makipag-usap sa mga taong hindi mo talaga kakilala. Kasi, in a way, nagigets ka nila eh. Diba? Kesa yung mga kakilala mo na, ang tagal-tagal ka nilang kilala, parang hindi ka pa rin nila kilala. Nagigets. Totoo yan. Oo, Meron pa rin ganon. So, sa future, ano-anong nilulook forward natin dito sa Miss Beautiful? Kailan siya? Saan siya magaganap? For Miss Beautiful Philippines po, to be announced po, and you can just visit the page Pamana Pageant Organization for the update po. Kasi there are a little bit of difficulties with regards to processing yung papers and everything. So far, habang pinaprocess ito, puspusan naman na ang paghahanda mo. Oo. Kailangan Actually, November 8 or 9 sana. And that would be like tomorrow or sa Sunday yung magaganap. Pero yung typhoon and everything. I see. So, nagkaroon ng rescheduling. Katulad na lamang ng iba pang mga events dito sa Baguio din na nagkaroon ng rescheduling. Ganda nun. Gusto kong banggitin. Rescheduling. Diba? At abangan nga natin si Nicole dito sa Miss Beautiful Philippines 2025 representing Mountain Province. Ang mensahe natin sa mga nanonood. Or yung mga gusto ring mag-pageant. Additional. Go for it because why not, diba? And nothing really satisfies you more if you're going to love what you want, what you do. If you're going to do what you love, I'm sorry. Ayan. Any additional message sa mga taong hindi pa rin naiintindihan kung ano ba talaga ang tunay na i-Cordilleran? Ay, Apo. Apo! Ay, Apo. A Cordilleran woman is very resilient. Kahit anong bagyo ang pumunta. Anyways, kahit anong challenges or that you're going to face, just face it with a smile. That's si Cordillera eh. Kahit anong gawin mo, ngingiti pa din yan. Ay. Tama. Tingnan mo naman. Pero ang ganda ng ngiti mo. Ang ganda. May tapos isa pa sa yung dimple niya talaga. Ang cute. Dimple niya talaga. Kasi napaka-pretty. Tapos binabash nyo. Mga kayo Ang cute. Ang cute-cute niya. Ang cute-cute niya. Lalo na yung kanyang dimplets. For that one, guys, sa mga tao sa social media, all I want to say is be nice. Nothing goes wrong kung magiging nice lang kayo sa people. You know what? Hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaan ng tao, kung ano man yung ginagawa niya sa buhay. You're not, para sa akin kasi, I don't really owe the world my story. Yes. But then again, I'm on social media and I have to like talk to those people. Kasi kung hindi ko tatalakan ang mga yan. Kung hindi ko tatalakan ang mga yan, hindi sila magbabago. So, I always address it on point, on the spot. Tama nga din naman. Bakit hindi? Kung walang nagsasabi sa kanila ng tama, sino pa? Kung walang nagko-correct sa kanila ngayon, kailan pa? Exactly. Tsaka, kung hindi man dito, saan? Diba? Gigigil din sa ako talaga, social media, hindi na rin talaga maiiwasan. Nasa sa atin na lang din kung paano natin i-handle ang bashing. At saka minsan, meron din silang magandang dulot. Clout, charot. Yes. Hindi, at saka makikilala ka. Bakit hindi, diba? Oo. Ginagamit ka nila dun sa pambabash. Gamitin mo sila, gamitin mo pambabash nila. Para maraming mas maraming viewers. Kasi sila naman yung keyboard warriors. Pag merong mga keyboard warriors, merong pag-angat. Totoo. Sa feed. Oo, yung video or kung ano pa man. Maraming salamat, Thank you Miss so Nicole, much for having for me. being here. Alam kong busy kang tao, katulad namin. Oo, pero may oras kang pumunta dito para ikwento ang iyong buhay at yung advokasya at yung journey mo sa iyong pageant, sa pageant world. And, baka may gusto kong pahiin. Go, shout out! Hindi siya, okay, bate muna, okay? Thank you so much sa lahat-lahat ng sumusuporta sa live ko. Thank you so much. I would not be here if not because of you. And at the same time, Ate Joya, at Kuya Kurt Santiago, and of course, Zairi Alcid. Thank you so much, guys, for your support. And marami pang iba dyan, pero lahat na lang kayo. Alam nyo na yung mga sarili nyo. Anyways, I would like to take this opportunity to thank you guys. Actually, Mami, I saw you sa ilan sa mga modeling natin. Yes. And then, Ma'am, thank you so much for having me. And for Morning Balitaktakan for having me po. Thank you so much. For blushing. Kasi mga models kami. Wow! Models talaga tayo dito. Noodles? Models. Okay.
Sorry na, go na. Ng gigil. Thank you once again, Miss Nicole Shane Pichao, representing Mountain Province on the upcoming Miss Beautiful Philippines 2025. Now, usapang queen pa rin tayo, mga ka-MB, dahil pag-uusapan naman, mapapanood naman natin ang mga queens dati. Saan? Ha? Dati? Dati? Oo. Past. Panoorin natin to sa share mo to. Bago dumating ang mga colonizers yan siya, may mga tao nang ginagalang. Hindi hari, hindi datu. Kung hindi, mga babaylan. Babaylan. Sila ang mga tinaguriang healer, spiritual guide, ang tagapangalaga ng kalikasan at kultura. Ang mga babaylan raw ang nagsisilbing tulay ng mga tao sa lupa at langit, sa katawan at espiritu. Usually babae. Pero hindi lang babae ang pwedeng maging babaylan. May mga lalaki rin na tumatahak sa daang ito na ang tawag sa kanila ay asog o bayok. Dahil para sa babaylan, hindi gender ang basehan. May abyan o spirits na umaalalay sa kanila sa pag-anito o science. Pinaniniwala ang ginagamit ng mga spirits na ito ang mga tao o babaylan as vessels upang magsilbing tulay sa mundo ng diwata at mga tao. May iba't ibang tawag sa mga babaylan sa ibang mga regyon. Baylan, Mabalyan, at Katalonan, pero iisa lang ang kanilang ginagampanan. Pero nang dumating ang mga Kastila, ay ipinamulat sa mga Pilipino at tinawag silang mga mangkukulam. Pinatigil ang mga ritual dahil naging banta ito sa kolonyal na simbahan. Ang mga babaylan ay hindi lang healers o tagagamot. Sila rin ang mga mandirigmang espiritual. Isang halimbawa nito ay si Tamblot, isang babaylan sa Bohol na tumayo at namuno sa pag-aalsa noong 1621 kontra Kastila, at Dionisio Seguela or Dionisio Papa I. Barlucia, more widely known as Papa Isyo. Babaylan din, naging simbolo ng paglaban sa Kastila at Amerikano noong late 1800s. Fast forward papunta sa kasalukuyan, wala na silang tungkod o anting-anting. Pero andyan pa rin sila, in different forms. Health workers who are sacrificing their health to save lives. People who work in media at laging frontline para maghatid ng informasyon. Teachers na tumutulong ma-preserve ang kultura. Mga youth leader na tumitindig at lumalaban para sa karapatan. At pwede ring mga advocates at volunteers na to the rescue pag may nangangailangan. Ang mga babaylan noon ay ang tayo ngayon. We are the modern babaylans dahil we can save lives, inspire, lead, and have the power to touch millions of souls. Mabuhay ang mga babaylan, mabuhay ang pagka-Filipino. Kung sino ang gumawa ng script na yan. Mabuhay ang mga babaylan! Mabuhay! Oo, diba? Nakakatuwa. Pero alam mo, mga queens talaga yung mga yan sila. Before naman kasi talaga dumating yung, mag-wait muna tayo, opo. Before dumating kasi yung mga Spaniards talaga, hindi naman ganun yung tingin nila eh. Yeah. Nang dahil sa Christianity na dinala nila, tapos nahihirapan na ma-convert. So ginawahan nila ng kwento yung mga babaylan. I see. Oo, kaya naging pangit yung datingan ng mga babaylan dahil dito. Pero alam naman natin nung nanood tayo ng Amaya. No, I didn't. Ha? Really? I'm sorry, I'm busy siguro sa other movie. Totoo. Alam, gustong-gusto ko yun. Pero ito ba yung si Marian? Yes. Okay. Very historical. Ang ganda nun, in fairness. Nung napanood ko yun, sabi ko, gusto ko maging babaylan. However, mukha na daw akong bruhang. Bruha? Pero meron ka bang alam tungkol sa babaylan? Babaylan, sila talaga yung parang sinasabi daw noon na mangkukulam. Yun yung talagang literal na alam ko noon pa nung bata pa ako. Yeah, However, ngayon ko lang nalaman na babaylan is not a mangkukulam. Hindi, nagagamot sila. Spiritista sila dati. At saka, hindi lang mga kababaihan yan dati. Oo, dati ang mga trans.
Meron na? Yes, oo. Sila yung mga powerful na advocate ng LGBTQIA+ community bago dumating ang mga mananakop dito sa Pilipinas. Ay, oo, sabi ko sa iyo. O, tanungin nga natin si Dre kung anong masasabi niya sa mga babaylan na ito. Halika dito. Oo. Hello po. May mga nakanta ka na bang babaylan? May konting idea ako sa history ng babaylan daw. Pero yeah, totoo na sobrang powerful ng role nila sa society dati. Oo, no? Yeah. Sila yung halos, kung di ako nagkakamali, halos papantay sila sa mga raha. Oo. Yes, ganun sila kataas nun. Akala mo Ganun ba, sila kalala. forward tayo. Alam mo, ganun talaga siya dati. Kaya sabi ko nga sana, ay hindi din, wag naman. Mamaya pagising ko, babaylan na ako. If napanood niyo yung may movie si Vic Soto na The Kingdom. Okay. Sobrang, parang what if ang Pilipinas ay hindi na colonized or hindi nasakop. So, yung Pilipinas sa story niya doon sa ni Vic Soto na The Kingdom, may mga babaylan doon na hindi magde-decide yung isang raha or hari kung hindi siya dadaan sa isang babaylan. Kasi, pero, historically correct yun. Ay, panoorin ko nga para magkaroon ako ng idea. Next na Halloween yun ang costume natin, babaylan. Ay, pwede. Diba? Pwede ba ulit? Charot. Next year na. Ewan ko din sa'yo talaga, Miss Angelica, anong nangyayari sa'yo today? I don't know! Anyway, mga ka-MV, isang masaya nga, very golden na good vibes tayo dito sa Morning Balitaktakan. Pasalamatan ulit natin ang ating mga sponsors. Exactly, unahin na natin ang Pongtao Dashcam Supplier located at Long La, Trinidad, Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. Field Jobs accredited with free ocular inspection, free assembly, and with a minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful, located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination, and San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe, located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skinlace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date static treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry, conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skinlace, crafting timeless beauty. Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort, located at Asin ng Alisan, Tupa, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you! And at of course, ngayon, ang inaabangan ang birthday greetings naman, happy birthday muna kay ang energetic. Happy birthday kay Carl Angelo, si Automatic ng IFM Baguio. Happy birthday sa iyo, Carl. Very common ang mukha nitong batang. Of course, kay Karen Minerva Karen Minerva Seda Rimardo, happy birthday sa iyo. Kay Madam Myra Lampitok, kay pakitaas po ng kaunti kay Abunin Rubian, happy birthday. Ganun din kay Carlo Lopez Jr., kay Sir Sean Marrero, kay Roma Bermas, at kay Alicia Nicole. Happy birthday po sa inyong lahat. At gusto ko rin pong batiin ng happy birthday si Ma'am Lolet Soho, and happy belated birthday kay tita ko, sa tita kong napaka-fresh, napaka-puti, Tita Josephine Molina Bianan. Happy birthday po! Happy belated birthday din kay Ate Len dyan sa may BGC. Wow! Yung si Ate Girl. Yes! Si Ate Len. Yes, happy birthday po sa lahat. Birthday. Belated sa lahat ng belated birthday. And sa lahat ng mga nagpa-birthday ngayong araw, naway pagpalain ng inyong mga At ilang araw na nga lang ba bago magpasko? Ayun, nauna ka agad. 48 days. Bakit nasaan yung graphics natin nawawala? Oo, sayang naman. Pero 48 days to go, Pasko na. Oo, ba't nawala yun? Gusto kong lumabas talaga siya. Hindi tayo matatapos. Oy! Bang! Nawala!
sige, hayaan na Hayaan na natin. natin. Oo. Basta 48 days to go na lang po. Pasko Pasko na! na! Ano ang iyong Christmas wish? World peace. Ay, hindi. Dito sa Morning Balitaktakan, kailangan namin material na bagay. Oo. Sige. Dagdag ng ilaw. Kulang pa sa ilaw eh. Dagdag ng Oo, ilaw. ilaw pa. Dito banda siguro sa ilalim. Ay, gano'n. Hindi, Ayan. sa'yo. Sa'yo? Para sa akin. Siyempre, iba yung sa amin. Material na bagay? Oo. Siguro, bed sheets, ganyan. Oh, Malinis yun. na bed sheets. Yun naman. Ang hirap kasi. Ang hirap maglabas, so kailangan maraming bedsheet. Mga ka-MP, ingat-ingat po tayo dahil nga dito sa paparating na bagyo, sabi nga nila, papasok na ito nga si Super Typhoon ngayong bukas ng mamayang gabi. Or madaling araw bukas ng Saturday. Philippine Area of Responsibility, ingat po tayo dahil habang tinatahak po nito ang karagatan, ay lalo po itong lumalakas. Pero we're hoping na kapag babagsak na siya sa lupa, ay hihina na siya dahil nga sa Sierra Madre. Exactly. At saka po, laging maging Vigilant! vigilant. Mga ka-MB, nakasama niyo muli ang nag-iisang bubilya sa umaga, Miss Bea. Nakasama nyo rin ngayong Friday ang nag-iisang Chabebe Girl ng RNG, Miss Angel Angel. Mga ka-MB, bukas ulit tayo. Ay, bukas. Next week pala. Next week ulit tayo magkita-kita dito sa masaya, informative at very inspirational na morning Balitaktakan. Once again, here is Dre the Dreamer para sa kanyang rendition ng awiting Golden! I was a ghost, I was alone. I do believe I was again. Given the throne, I didn't know how to believe I was the king that I'm meant to be. I lived 2 lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Called a problem child, cause I got to buy. But now that's how I'm getting paid. With the sea on the stage, I'm done hiding. Now I'm shining like I'm born to be. We dreaming hard, we came so far now, I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing. Gotta be golden. Oh, up above in our voices. You know together we're glowing. We're gonna be golden. Oh, I'm done hiding. Now I'm shining like I'm born to be. Oh, wow, time, no fears, no lies. That's who I'm born to be. Waited so long to break these walls down, to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now. I finally like the guy they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know, I believe we're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing, we're gonna be golden. Oh, up above with our voices. You know together we're glowing, we're gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'll be shining like I'm born to be. Oh, wow, what time, no fears, no lies, that's who I'm born to be. You know, we're gonna be golden. We're gonna be born to be glowing. You know that it's our time, no fears, no lies, that's who I'm born to be. Right, po sila. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.